Congratulations po dito sa lalaking nakasiluwet ang face niya. Pinaproteksyonan ko rin. Pero wala na-disclose niya yung mukha niya. Ang ating content, mga kababayan ko, mga titos, mga titas, about sa PCSO lottery winner 12 years ago. Kasi 2014, yung ticket niya is nanalo, pero may nangyari doon sa ticket niya, mga kababayan ko. Palakpak pa ulit. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan, and I hope kung tataya kayo ng mga lottery, particular dito sa bayan natin, sa Pilipinas, ingatan yung ticket nyo po. Ingatan nyo po kasi medyo ang ticket ng PCSO is masyadong sensitive. Mga ilang buwan lang, mga kababayan ko, is nag-fade na siya. Kaya kung kayo manalo ng jackpot or second prize, maghintay na lang kayo. Siguro mga a week. O kung nagmamadali kayo, di kinabukasan i-claim nyo na. Ito ang ticket natin, mga kababayan ko. Ang ticket ng lottery ng PCSO. Ang nangyari dito, mga kababayan, kasi kailan ba to? Yung nanalo siya ng lottery, mga kababayan ko, 2014 nga. Ang nangyari, parang napabayaan niya yung ticket, nakalimutan niya sa polo niya or sa pantalon, something like that, mga kababayan ko. Naplansya po. Naplansya po ng ano niya, kaanak niya, maybe anak or pamangkin, mga titos, mga titas eh. Kinabukasan, ay yung pala ang nanalo na ticket. Ang price niya po is, wala pang 20% to, mga babae, kung ano, yung may tax ha. Wala pa kasi nag-start ang babawasan ng 20% ang winnings natin. Kung tayo mananalo, kung kayo mananalo, 20% mga kababayan ko. Ang nakuha niyang premyo, mga kababayan ko, is 12,391,600 pesos. 2014 yun. Ang problema, na-plancha nga sa bayan ng Batangas, basta bayan ng Batangas sa mga kababayan ko eh. Yung i-claim na, kasi hindi naman pwede, mga kababayan, kasi ang policy ng PCSO, ito ang ticket to. Ayan, ang ticket ha. Wala na yan, talo na yan eh. Parang may QR code or barcode. Pag ito'y nabasa o nasunog, hindi siya mababasa ng machine. So, mangyayari, void yun, mga babayan ko. Ang ginawa nito, alam nyo, hindi maganda sa balita. May pros and cons nga eh. Ang pro, makiklaim niya po ang price after 12 years. Ang cons po, 12 million is 12 million, mga babayan ko. Wala sana mag-interest sa winnings nito. Pati ang pangalan, mga babayan ko, dinisclose na rin. Kaya hindi ko siya i-disclose. Respeto na lang. Mali ito eh. Dapat hindi dinisclose yung pangalan eh. Diyos ko, maski may 1 million ka, mga kababayan ko, pag-i-interestan ka pa rin eh. Maybe, kapitbahay mo. Or mga kamag-anak mo na, kuya, baka pwede naman makabalato naman yun. Oh. 12 million is 12 million. Naghintay ka ng 12 taon para maklaim mo itong price na to, ingatan mo naman din to. Ha? Diyos ko, pinayagan ka na ng korte na makuha. Alam nyo, para sa akin, hindi ako KJ o Killjoy ha. Mali ang PCSO eh. Kasi pag no ticket, no price. Ang policy, pag nasunog yung ticket na yan or nabasa, hindi na pwede. Pero nilaban nila, mga babayan ko, sa korte nga. Kaya congratulations na rin. Pero ang haba ang pinaghintay nitong winner na to. Noong 2014 nga, tumaya si Mang Blanc Blanc, ayan, sa loto. Anak niya ang nakaplansya, mga kababayan ko, ng ticket.
O, may serial number naman to, kaya lang mababasa to. Bibigyan ko yung sample Wala na to Mainitan lang to. Ayan nangingitim na kagad What if kung ang nasunog is yung barcode? Hindi siya mababasa. Unless ito siguro, itong mga numbers na to naandun pa, pero kasi pag hit ang umano sa papel, ang thermal paper lang to, manipis lang to O kaya next time, no sa mga future na winners, sana ako future winner din, ingatan nyo ang ticket nyo mga babayan ko. O pinaglaban nila to, dinaan sa RTC Batangas, nanalo sila, and then nag-appeal ang PCSO, Court of Appeals, o nanalo ulit sila. Pero matagal pa nga, di ba, inabot ng 12 years. And then, ang last decision nito, yung Supreme Court, mga kababayan ko. Ayun, nag-decide na may tumawag daw sa kanya na maibibigay ang pera. Pero ingatan mo to boss. Hindi ko babagatin ang pangalan mo. Kasi tinapang ko ng mukha mo, protection mo din sa akin. Pero wala. Ano na siya mga babae ko, nakita na Nakita na yung mukha ang positive dito, 12 million richer ka, 12 million pesos richer ka. Pero yung negative, tatandaan na mukha mo. O mag-ingat ka na lang Ang suggestion ko sa iyo, Mr. Winner, na after 12 years, ilagay mo yun sa magandang negosyo. Bumili ka ng mga 5 kotse lang, ipabiyahe mo, ipagrab mo, kikita ka ng 25,000 hanggang 30,000 per month, per unit. Siguro naman, hindi ka na magugutom yan, hindi mo na mauubos yan. Kasi minsan, may mga winners na one-day millionaire, bibili kahit and then, after a year, after 5 years, bankrupt na. Nangyayari mga kababayan Hindi sa ang komentaryo ko is opinion ko, reaction, para rin sa kapakanan ng mga winners na kasi baka maubos yan. And then next time, iingatan nyo na masunog o mabasa. Nangyari sa akin po yun. Yung ticket po na washing machine ko. Goodbye ticket. Pero kung sakali mawala, kunyari itong tip ko rin sa inyo. Kunan nyo ng picture, yung numbers, yung buo and then yung may pirma siya. Ayan, katulad, may pirma yan yung totoong pangalan ko, Rames S.P. Murillo. Kunan nyo na lang, just in case mawala. Ewan ko lang kung tatagabi mo ng PCSO yan Kasi, sa akin, ang PCSO medyo nagkulang din sila, hindi nila pinaglaban. Hindi ako yung KJ pero ang sabi ng PCSO, no ticket, no winnings. Di ba? Kaya ingatan nyo na lang. At sa mamang nanalo na to, na naghintay ka ng 12 taon, pakiusap lang, ingatan mo ang iyong kabuhayan. Mo na yan, pinaghirapan mo yan. Pinagbigyan ka na ng Panginoon Diyos na maklaim mo ang price na yan. Pag nawala pa yan, ang may problema, ikaw na. Diba? Binigay na sa iyo yun after 12 years, diba? Kaya, gamitin mo sa magandang paraan. Magnegosyo ka. Yung sinabi ko, 5 kotse, ipag-grab mo, 30,000 ang kita per month. Malinis na yun, 30 times 5 na lang malaki-laki. Kikita ka ng 100,000 plus na buwan-buwan. Kita mo na yun, Huwag happy-go-lucky. Sana manalo rin ako ng loto. Tagal ko nang tumataya Nanalo lang ako noon 2019, 28,000. Binawasan pa ng tax. 22 na lang. Shoutout na tayo mga kababayan ko Ang isa shoutout ko ay shoutout ko na may birthday, si Michi, ito. Hindi ko na masyado first honor Si Oxy Stab, Ate Ruby Vlog, Cherry Puppies Adventure, Michi Tigerfield TV, happy birthday again, Sinjin 82 Vlog Official, Jane Bonona Vlog,
Sherlyn Mendrano, Doc Juday, Mamalin Official, Amlena Vlogs, Tess Sabala, Nanay El Presidente, Eva TV, Chairman Jovan, The Motorista, Principal Kim, Mayang Vlogs, Eldo SK Vlogs, Rebs SK Jamming Vlogs, A Heart Purple, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitek TV, Rhea May Perolino, Ludi Reyes, Edwin De Guzman, Tony Marsan, Lizelle Easy Mix TV, The Wigay, Angels Mix Vlogs, Beretti, happy birthday, Charles De La Cruz, Pearl DM, happy birthday, kailan ba birthday mo, Pearl, Arlene Vlogs, Natasha Mix Vlogs, sino ba to? Si Elise Neves Channel, Cindy Mini Vlogs, Ella Kimo, Jalene ng Saudi Arabia, Dalia Ricardo ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Simply Grace, Coach MB26, Tess Padolina, Nina Laresma, Lorsano, Marites Coho, Kojos TV, Tita Marie, Ebi Inir, SG, Family Flower Vlogs, Kabater Naga, Rosebud Adventures, Freddy Albino, Jessa Marie Guevara, Angie of San Francisco, Jill Angala, Casablanca, Junens Vlogs, Ghost Hunter, Joyce Duloy, Joby's Official Channel, Charles Lumawig, About SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, Girly Mersa, sino pa nakalimutan ko? Ay, sulat ko na lang pag nakita ko ulit yung ibang listahan ko. Again, mga kababayan ko, dito sa winner na to na hindi ko dinisclose ang pangalan, hindi ko dinivulge ang muka, pero wala, nakita na yung muka eh. Ingat na lang, Mr. Winner ha, 12 million yan, walang tax yan. Kasi 2014 nangyari yan eh, hindi pa in-implement ang taxation yan. Ang ingat lang, ingatan mo yung kabuhaya mo, yung winnings mo. Naghintay ka ng 12 years at sana tumagal yan. At yung sinabi ko, inegosyo mo sa magandang business, yung coaching nga, or maybe restaurant. Bahala ka na, basta ingatan mo na lang mga babayang, Mr. Winner ha. Don't forget to like and subscribe, hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat sa mga aking members, Ate Ruby, Oxystar, Michi, Tigerfield, Rebs, Cherry, bye!